Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa mag-asawang sina June at Clive, na nakaupo ng maayos habang umiinom, at napatingin si June sa isang lalaking nagngangalang Jack. Habang nag-uusap ang mag-asawa, biglang lumapit si Jack at humingi ng maiinom, pero tumanggi si Clive at pinababalik niya ito sa kanyang trabaho. Dahil dito, nainis ang pangit, at bigla niya itong pinalo sa mukha gamit ang hawak nitong palakol. Matapos noon, sinakal niya si June at itinulak sa lupa. Sinubukan magmakaawa ng kawawang babae subalit hindi ito pinansin ni Jack, at pinalakal niya ang kanyang paa, at tuluyan ng tinapas ang buhay ng kawawang babae. Lumipat ang eksena sa mga kabataan na sina Dwight, Zeb, Tim, at Sam. Ang apat na ito ay mga problemadong bata. Bawat isa ay may kanya-kanyang issue. Si Tim ay may kakaibang hilig, mahilig magsunog ng mga gusali. Ibig sabihin, silang apat ay puro sakit ng ulo. Kasama nila sina Kate at Jeff, at dinala sila sa isang baryo para mag-weekend. Dahil puro mga pasaway, maglilingkod sila sa komunidad. Kaunti lang ang bahay sa baryo at may isang pub na tinatawag na The Dirty. Habang nasa biyahe, napansin ni Sam at Tim ang mga bata na tila may pinapahirapan at pinapatay na isang tao, pero hindi nila ito masyadong pinansin dahil hindi nila akalaing na totoo iyon. Pagdating nila sa kanilang tutuluyan, isa-isang kinuha ni Jeff ang mga cellphone ng mga kabataan, at nakita nilang sira-sira na ang bahay at parang matagal nang walang nakatira. Kaya nagsimula silang maglinis. Matapos malinis ang buong bahay, nagtungo ang grupo sa isang lugar na tinatawag na pub. Pagpasok nila, mukhang maayos naman ang itsura ng lugar, subalit pinagtinginan sila ng mga tao na mukhang mga hindi naliligo. Nang makaupo na ang grupo, binati sila ng may-ari na si Jim, at umorder sila ng pagkain subalit sinabi nito na wala daw doon, kaya binigyan niya sila ng juice ng libre. Nakipagkwentuhan si Kate at sinabi niyang mag-i-stay sila sa bayan ng ilan araw. Nabigla si Jim sa narinig, pero hindi niya ipinakita, at biglang dumating ang dalawang lalaki na nagngangalang Toppy at Greg, na may dalang parang katawan ng tao. Mukhang iyon ang lalaking pinapatay ng mga bata kanina, subalit nagalit si Jim at pinaalis ang dalawang pangit. Samantala, lumabas si Sam para magyosi at nakilala niya ang isang kakaibang lalaki na si Grease. Medyo agresibo si Grease kaya natakot ang dalaga, at agad siyang bumalik sa loob subalit sinundan siya ng baliw pero pinalayas ito ni Jim. Sinabi ni Jim sa grupo na huwag silang matakot dahil mababait daw ang mga tao rito. Naging excited lang sila dahil sa mga bagong mukha. Bago umuwi ang grupo, ikinwento ni Jim na dati daw ay may mga baliw na nakatira sa bahay na iyon, at gabi-gabi daw na may nangyayaring kakaiba, subalit binaliwala lang nila ito. Kinabukasan, matapos kumain ng almusal, nagtungo sila sa mga lumang tren upang mangolekta ng copper, at nagpasya sina Jeff at Kate na hatiin ang kanilang grupo upang mapabilis ang kanilang trabaho. Habang nasa loob ng tren sina Sam at Tim, naghihintay naman si Kate sa labas at bigla itong nakarinig ng kakaibang tunog, kaya pumasok siya sa kabilang tren upang tignan ito. May nakita siyang isang lalaki na agad tumakbo, at nang makita niya ang tinitignan nitong magazine na dinikitan ng mukha ng hayop, natakot ito at kumaripas agad ng takbo. Samantala, napansin naman ng dalawa ang isang sunog mula sa malayo, kaya agad silang nagtungo sa lugar upang tignan ito, subalit nagulat ang dalawa nang makita nila ang isang hayop na nasusunog ng buhay. Dahil dito, agad nilang pinakawalan ng isa pang hayop na nakatali, subalit bigla itong sinag-asahan ng isang sasakyan. Dahil sa takot, mabilis tumakbo ang dalawa pabalik sa tren. Subalit nakita sila ng mga baliw at agad na hinuli, at dinala sila sa isang abandonadong bahay. Dito nila nalaman na ang mga tao sa baryo ay mga baliw, pero hindi basta-bastang mga baliw. Nang may gagawin ng milagro ang baliw na si Grease kay Sam, bigla siyang pinalo ng fala sa ulo kaya bumagsak ang mahilig, at tinakot siya ni Kate na tatapusin niya ito kung hindi nila pakakawalan si Tim, kaya wala nang nagawa ang baliw at pinakawalan na ang binata. Biglang dumating si Jeff at sinigawan niya ito na tumahimik na, subalit pinagtawanan lang siya ng mga baliw, kaya pinalayas niya ang mga ito. Bago tuluyan umalis ang mga baliw, inasar muna ni Grease si Jeff ng matindi, kaya nagalit ito at pilit silang pinapalayas habang may hawak na pamalo, subalit na disgrasya ito at malubhang nasugatan ang hita. Sinubukan humingi ng tulong ni Kate sa mga baliw, subalit pinagtawanan lang sila ng mga ito at saka masayang umalis. Dahil wala nang ibang pagpipilian, dinala nila si Jeff pabalik, at nagtungo kay Jim para humingi ng tulong,
subalit sinabi ni Jim na aabutin ng 1 oras bago sila makarating sa ospital, kaya kailangan muna nilang ayusin ang sugat. Hiniga si Jeff sa isang silid, at habang sinasabi nila ang nangyari kay Jim, bigla niyang tinaga ang leeg ng kawawang si Jeff na parang crispy pata, kaya labis na natakot ang grupo. Matapos noon, dumating si Grease at nagalit si Jim, dahil talagang may saltik na ito sa ulo. Iniisip niya na si Grease ang biktima ng grupo. Pero ang totoo, isa itong malaking hindi pagkakaintindihan. Akala ni Jim na masama ang grupo, kaya tinapos niya si Jeff para iligtas si Grease. Nang medyo kumalma na ang baliw na matanda, sinabi niya kay Grease na maghanda na sila dahil sisimulan na nila ang palabas. Sa kabilang banda, habang nakakulong ang grupo sa isang silid at naguguluhan sa mga nangyayari, dumating ang mga baliw at pilit na kinuha ang kawawang si Zeb. Hiniga nila ito sa lupa at pinako ng baliw ang mga kamay nito, habang si Zeb naman ay wala nang magawa kundi sumigaw na lang. Samantala, ang baliw na matanda ay naghahanda na, dahil siya ang magiging host ng palabas, habang ang mga taga-baryo na mga pangit ay excited na para sa palabas. Paglabas ng baliw, tuwang-tuwa ang mga pangit at ipinakita si Zeb na nakapako pa din sa lupa, kaya lalo pa na-excite ang mga manunood habang ang baliw na si Grease naman ay may inilagay siya sa ilong ni Zeb. Matapos pahirapan ni Grease si Zeb, ipinasok nila ang isang malaking kabayo. Gamit nito, walang awa nilang tinapos ang buhay ng kawawang binata, na labis naman ikinatuwa ng mga baliw. Samantala, ang iba sa grupo ay naghahanap ng paraan para makatakas, habang nagpapatuloy ang kasiyahan ng mga baliw. Nang tumingin si Tim sa labas, wala itong nakita, kaya agad silang lumabas sa silid para tumakas, subalit nasalubong nila si Grease, kaya agad itong sinuntok ni Dwight at mabilis na tumakbo ang grupo palabas. Nakita naman sila ng isa pang baliw, kaya agad niyang pinalo sa ulo si Dwight at bumagsak ito. Sinubukan pang balikan ni Kate ang binata upang tulungan ito subalit natakot ito sa baliw, kaya wala nang nagawa ang tatlo kundi ang tumakbo. Matapos mahuli si Dwight, sinabi ni Grease na ibalik nila ito sa loob, kaya binuhat nila ang duguan na binata habang siya naman ay sinundan ang tatlo habang may daladala itong baril. Inilagay nila si Dwight sa isang upuan at inihahanda para sa susunod na palabas. Nang inilabas na siya, muling natuwa ang mga baliw at bigla itong sinaksakan ng langis sa bibig. Dahil sa matinding pressure, nangisay ito at unti-unting lumaki ang tiyan dahilan upang sumabog ito sa mga baliw na manunood. Samantala, nakarating naman ang tatlo sa kanilang tinutuluyan, at habang nagluluksa sina Kate at Sam sa kanilang mga kasama, binasag naman ni Tim ang salamin ng sasakyan at agad silang nagmaneho para makatakas sa lugar. Habang nagmamaneho si Kate, biglang lumabas ang baliw na si Grease at agad silang binaril nito, subalit nang magkakarga na siya ng bala sa kanyang baril, bigla itong sinagasaan ni Kate kaya tuluyan ng kinuha ni Lord ang baliw na lalaki. Kinuha ni Kate ang baril ni Grease subalit na-stuck ang kanilang sasakyan, at habang tinutulak nila ito, bigla naman may dumating na isa pang baliw, subalit agad itong binaril ni Kate. Matapos noon, muli silang sumakay sa kanilang sasakyan at nagmaneho palayo. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Toppy sa baliw na matanda na nakatakas ang kanilang mga nahuli at napatay nila si Grease. Dahil dito, umalis ang mga baliw upang huntingin ang tatlo. Nang makita nilang parating na ang sinasakyan ng tatlo, agad itong binaril ni Jim, subalit nang suriin nila ang sasakyan wala ang mga nakasakay nito. Agad na pagtanto ni Jim na naisaan sila, kaya sinabi niya sa mga iba pang baliw na hanapin nila ang mga ito. Samantala, tumatakbo naman ang tatlo at muli silang bumalik sa bahay kung saan sila tumutuloy, at sinabi ni Kate sa dalawa na kailangan nilang maging tahimik, habang siya naman ay hahanapin ang mga cellphone na itinago ni Jeff upang makatawag sila ng tulong. Sinubukan nilang hanapin ang mga cellphone subalit wala silang nakita, at nang lalabas si Kate na salubong niya ang baliw na matanda kaya agad niyang isinara ang pinto. Habang pinipigilan niya ang pinto bigla itong binaril ng baliw at nawasak ang kanyang kamay. Habang nagkakagulo ang tatlo sa loob, yung mga baliw naman ay tuwang-tuwa pa at sumasayaw, dahil hindi na makahawak ng baril si Kate. Sumugod si Tim at binaril ang isa sa ulo subalit naubusan na ito ng bala. Sinubukan pumasok ni Toppy at nakita niya si Kate na nanghihina na, kaya natuwa ang pangit, subalit bigla itong sinaksak ni Kate sa hita kaya napasigaw ang baliw, at binaril siya sa tiyan ni Tim kaya nahati sa dalawa ang katawan nito. Dahil na-trap na ang tatlo sa loob at hindi makalabas, nagpa siya si Kate na isakripisyo ang sarili para sa dalawa, habang naiiyak niyang pinagmamasdan ang mga ito. Lumabas si Kate at nang makita niyang abala ang mga baliw sa bangkay ni Toppy, mabilis itong tumakbo at sinigawan sila upang makuha ang kanilang atensyon, subalit pinagmamasdan lang siya ng mga baliw,
at natrap ito sa isang bear trap na inilagay pala ng mga baliw. Lumapit ang matabang baliw na may dalang chainsaw, at walang awa niyang pinutol ang paa ni Kate gamit ang kanyang chainsaw. Kaya ang kawawang si Kate ay gumagapang na lang. Dahil nakita ni Jim ang bangkay ni Grace at ang kalunos-lunos na sinapit nito sa ginawa ni Kate, nagalit ito at tinuluyan niya na ang kawawang babae. Samantala, gumawa naman ng plano si Tim at sinabi niya kay Sam na tumakbo na ito makalipas ang 20 minuto. Dahil pasasabugin niya daw ang bahay gamit ang mga alak sa basement. Matapos ilabas ni Tim ang kanyang hawak na baril, mabilis na pumasok ang mga baliw sa bahay at nagtungo sila sa basement, habang si Sam naman ay mabilis na tumakbo palayo. Nang makita ng mga baliw si Tim, nagbanta ito sa kanila at sinabi niyang pasasabugin niya ang buong bahay kung hindi nila ito pakakawalan. Subalit sinabi ng baliw na matanda na hindi naman daw iyon talagang alak. Sinubukan sindihan ni Tim ang hawak nitong bote subalit hindi ito gumana. Kaya kinuyog ng mga baliw ang kawawang binata, at narinig ni Sam ang mga sigaw nito kaya napaiyak na lang ang dalaga habang tumatakbo. Nang makalayo na ang dalaga, pinapanood lang siya ng mga baliw na tila walang pakialam hanggang sa may matapakan si Sam at napahinto ito, nang tignan niya ito ay isa palang bomba. Sa huli, tuwang-tuwa ang mga baliw. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.